Habang ang araw ay lumubog sa likod ng abot-tanaw, ang langit sa ibabaw ng tahimik na bayan sa Midwest ay nagbago ng mga kulay ng kahel at malalim na kulay lila. Sa dulo ng isang maalikabok at hindi aswalting daan, matatagpuan ang tahanan ng mga Fuentes. Isang bahay na may kalumaan, may punit na pintura at mga bintana na tinabunan ng ulap mula sa panahon. Sa loob, ang 20 taong gulang na si Marisol Fuentes na may payat na katawan na may marka ng pagod at magaspang na mga kamay ay nakaupo sa mesa ng kusina. Nagsusuri ng isang tumpok ng mga hindi na bayarang bayarin. Mula sa kabilang kwarto, ang pamilyar na matinding ubo ng kanyang ina ay umalingaw-ngaw, isang patuloy at masakit na paalala ng kanilang mga pagsubok. "Marisol," tawag ng mahina niyang boses, "pwede mo ba akong bigyan ng tubig?" Agad na itulak ni Marisol ang kanyang upuan at nagmamadaling pumunta sa lababo, pinuno ng baso at nagmamadaling dumaan sa tabi ng kama ng kanyang ina. Ang kanyang ina, maputla at mahina, ay nagawang magbigay ng isang malumanay ng ngiti. "Kailangan mong magpahinga, Mama. Ako na ang bahala sa lahat." Pinapakalma ni Marisol ang kanyang ina kahit na sa kanyang kalooban ay may pagdududa sa kanyang mga salita. Ang bigat ng responsibilidad ay ramdam na ramdam niya. Dahil dito, narinig ang tunog ng sasakyan na dumating sa labas na nagputol sa katahimikan ng sandali. Tumingin si Marisol sa bintana at napansin niyang ang katawan niya ay napuno ng tensyon. Isang makintab na itim na Cadillac ang huminto sa harap ng kanilang matandang bahay, isang hindi pangkaraniwang tanawin sa isang baryo na puno ng mga lumang, kalawangin na mga truck. "Sino kaya yon?" tanong ng kanyang ina, ang boses na puno ng kuryosidad at kaba. Wala namang sagot si Marisol. Lumabas siya sa porch nang magbukas ang pinto ng sasakyan. Isang lalaki ang lumabas, nakasuot ng isang formal na suit. Ang kanyang pilak na buhok ay kumikislap sa papalubog na araw. At kahit mabagal ang kanyang mga hakbang, taglay pa rin ang isang aura ng kumpiyansa at autoridad. "Miss Fuentes," tinawag siya ng lalaki gamit ang kalmadong pero matapang na boses, "alam ko ang kalagayan ng inyong pamilya." Pinili ni Marisol na titigan siya ng matalim. "Pasensya na, pero sino ka ba?" "Ang pangalan ko ay Roberto Silva," paliwanag ng lalaki, itinuro ang mamahaling sasakyan. "May-ari ako ng ilang negosyo at ari-arian sa rehiyon na ito. Nandito ako upang mag-alok sayo." Inilabas ni Marisol ang kanyang mga braso. "Anong klaseng alok?" Ang mata ni Roberto ay nanatiling matatag. "Gusto ko sanang magpakasal ka sa akin." Panandalian parang tumigil ang oras. Nagbuka ng mata si Marisol sa hindi makapaniwalang reaksyon. "Magpapakasal ka sa akin?" Ulit niyang tinanong, ang boses ay tumataas sa pagkabigla. "Nagmumukha kang nagbibiro, hindi ba?" "Tinitiyak ko sa iyo seryoso ako," sagot niya ng malumanay. "Matalino ka, masipag, at kayang mag-asawa. Wala akong pag-aalinlangan na magiging nararapat kang asawa. Bilang kapalit, ako ang bahala sa mga problema sa pera ng pamilya mo. Makakatanggap ang ina mo ng kinakailangang medikal na paggamot at ang edukasyon ng kapatid mo ay matutustusan ko. Isang makatarungang kasunduan." Pinagmasdan ni Marisol ang mukha ni Roberto, naghanap ng anumang palatandaan ng biro o pandaraya, ngunit wala siyang nahanap. "Kailangan ko ng oras upang mag-isip tungkol dito," mahinang sinabi niya. Bahagyang tumango si Roberto. "Makatwiran, pero kailangan ko ng sagot mo agad. Ang oras ay isang bagay na hindi natin kayang sayangin." Pagkatapos nito, bumalik siya sa kanyang sasakyan at umalis, iniwan si Marisol sa porch. Ang isip niya ay naguguluhan at puno ng mga tanong. Sa gabing iyon,
Habang ang bahay ay naging tahimik, si Marisol ay nanatili sa mesa ng kusina, tinititigan ang kumikislap na ilaw ng lumang lampara. Ang mahina na boses ng kanyang ina ay pinutol ang katahimikan. "Marisol," tawag mula sa pinto. Ang mahina niyang katawan ay nakasandal sa frame. "Sino yung lalaking iyon?" Nag-atubili si Marisol pagkatapos ay ikinukwento ang hindi inaasahang alok niya. Ang mukha ng kanyang ina ay lalong naging maputla. Ang mga mata ay pinalaki sa hindi makapaniwalang reaksyon. Iyan ay kalokohan. Sigaw ng kanyang ina, ngunit ang kanyang pagtutol ay nauurong sa isa pang malupit na pag-ubo. Agad na tinulungan ni Marisol na ayusin ang kanyang ina, pinapaupo ito sa isang upuan. "Mama, pakinggan mo," sinabi niya. Ang boses ay nanginginig. "Kung papayag ako, makakakuha ka ng medikal na pangangalaga na kailangan mo." Hindi na kakailanganing tumigil si Manuel sa pag-aaral. Siguro ito na ang tanging paraan na makakalabas tayo. Ang mga luha ay dumaloy sa mata ng kanyang ina. "Ayokong isakripisyo mo ang buhay mo para sa amin. Karapat-dapat kang magmahal, maging masaya." "Hindi ako masaya ngayon," bulong ni Marisol, pinunasan ng kanyang sariling mga luha. "Basta't sa ganitong paraan, makakatulong ako. Hindi ba't may halaga iyon?" Walang sagot ang kanyang ina. Ang ekspresyon ng mukha nito ay puno ng kalungkutan. Sa mga sumunod na araw, ang bayan ay puno ng mga bulong-bulungan. Ipinagwasak ni Marisol ang mga mapanghusgang tingin ng mga kapitbahay na nagsimula ng mang-usisa tungkol sa batang waitress at ang mayamang matandang lalaki. Ngunit wala ng halaga iyon. Habang lumalala ang ubo ng kanyang ina at tumataas ang mga hindi nabayarang bayarin, na pagtanto ni Marisol na wala na siyang tunay na pagpipilian. Sa araw ng kasal, isang malamig na simoy ng hangin ang humaplos sa kanyang balat. Nakasuot ng isang hiniram na wedding gown, tumayo si Marisol sa harap ng maliit na salamin. Inaayos ang pinong lace ng kanyang kasuotan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang mga mata niyang puno ng takot ay bumalik sa kanyang sariling refleksyon. "Nagkakamali ba ako sa pinakamalaking desisyon ng buhay ko?" Mahinang tanong niya sa sarili. Isang malumanay na katok sa pinto ang nagpabalik sa kanya. Nandoon ang kanyang nakababatang kapatid na si Manuel. Ang kanyang damit na hindi akma sa katawan ay mas lalong nagpapakita ng kanyang matangkad na pangangatawan. "Marisol," sabi niya, ang boses ay napuputol. "Oras na." Malalim na huminga si Marisol at pilit na ngumiti bagamat mahina. "Tara na." At sa mga salitang yon, siya ay lumakad patungo sa isang hinaharap na puno ng hindi tiyak na mga kaganapan. Malayo mula sa tahimik nilang bayan sa Midwest, ang isang malapalatian na mansyon ay matatanaw sa itaas ng isang liblib na burol sa hilaga ng New York. Nang lumabas si Marisol mula sa mamahaling itim na sasakyan, mahigpit niyang niyakap ang isang maliit na maleta sa kanyang mga kamay. Ang malaking mansyon sa harap niya ay malamig at nakakatakot. Ang taas nito ay nagtatapon ng mga anino laban sa kulay abong langit. Sa loob, ang maluwag na foyer ay hindi rin nakakahanga. Ang pinakinis na marmol na sahig ay sumasalamin sa mga magarbong chandelier. Bawat detalye ay isang malupit na pagpapakita ng yaman. Ngunit parang walang buhay ang lugar, malamig. Isang matandang babae, ang matalim na mga mata ay nagpapakita ng taon ng karanasan, ang sumalubong sa kanya ng isang matigas na ngiti. "Maligayang pagdating," sabi niya. "Ako si Carmen, ang tagapaglinis ng bahay." Wala nang ibang salita, inigesto ni Carmen na sundan siya ni Marisol. "Ito ang magiging kwarto mo, Mrs. Silva," inihayag ni Carmen. Itinulak ang pinto patungo sa isang simpleng kwarto sa ikalawang palapag.
Maayos ang pagkakaayos ng espasyo, ngunit halatang mas simple kumpara sa ibang bahagi ng mansyon. Salamat, Carmen, tugon ni Marisol na may pilit ng ngiti. At pakitawag na lang sa akin ay Marisol. Bumigay ng maikling tango si Carmen bago umalis. Nang makarating siya sa pinto, sinabi niya mula sa likod, "Kung kailangan mo ng kahit anong tulong, narito ang mga tauhan, ngunit mas mabuti na huwag." Nag-atubili siya at nagtakda ng hinto sa sarili. "Huwag anong?" tanong ni Marisol. Ang mga matay puno ng tanong. Hindi sumagot ang tagapaglinis. Sa halip umalis ito at isinara ang pinto. Iniwan si Marisol mag-isa. Ang mga sumunod na araw ay puno ng hirap sa pag-a-adjust. Ang malawak na mansyon ay pakiramdam na walang laman at ang katahimikan ay nakakabahala. Si Roberto, na ngayon ay opisyal na niyang asawa, ay ginugol ang karamihan ng oras niya sa kanyang opisina o kaya naman ay wala sa bahay. Kapag nagtagpo sila, ang kanilang mga pag-uusap ay maikli, magalang at walang emosyon. Mas parang isang formal na kasunduan kaysa isang kasal. Isang gabi, nagpasya si Marisol na subukang basagin ang distansya at sumama kay Roberto sa hapunan. Ang mahahabang mesa para sa pagkain ay tila masyadong malaki para sa dalawa lang sila. "Laging ba ikaw mag-isa sa pagkain?" Tanong niya, ang boses ay bahagyang sumasalamin sa maluwang na kwarto. "Karamihan ng oras," tugon ni Roberto nang hindi tumitingin sa kanya. "Ang trabaho ay abala ako." Hindi na kontento si Marisol. "At anong klaseng trabaho ang nag-aalis sa iyo ng maraming oras?" Sa isang sandali, tumigil ang tinidor ni Roberto sa ere. Tumama ang matalim niyang mga mata kay Marisol, malamig at hindi mabasa. "Negosyo," sagot niya nang walang pakialam bago ipinagpatuloy ang pagkain. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Marisol. Nakahiga siya sa kama, tinititigan ang magarbong kisame nang makarinig siya ng isang mahina ngunit pamilyar na tunog. Una ay mahirap marinig, isang mahinang pag-ugong, parang mga yapak na gumagalaw sa pasilyo. Unti-unting naging malakas ang tunog, papalapit. Tumaas ang tibok ng kanyang puso, dahan-dahan siyang bumangon at sumilip sa pintuan, dahan-dahang binuksan ito ng kaunti. Ang pasilyo ay walang tao, nililiwanagan ng mahina, malamlam na liwanag mula sa buwan. Tumigil ang mga yapak. Kinabukasan, hindi nakatiis si Marisol. Nagdesisyon siyang mag-ikot sa bahay. Isa-isang ipinakita sa kanya ang mga kwarto, walang ibang nahanap kundi mga malalaki at walang buhay na espasyo. Marami sa mga ito ay nakasara. Sa huli, umabot siya sa West Wing kung saan may isang hindi pangkaraniwang pinto na nakatawag pansin sa kanya. Hindi tulad ng iba, ang pinto ito ay mabigat, may brass na palamuti at walang makitang susi sa pinto. Nang palapit siya upang hawakan ng hawakan, isang panginginig ang dumaan sa kanyang katawan. "Hindi ko gagawin iyan kung ikaw," boses ni Carmen ang narinig mula sa likod. Biglang lumingon si Marisol at iniwasan ang pinto. Bakit nakasara ang pinto na ito? Ang ekspresyon ni Carmen ay naging matigas dahil gusto ito ng master. Pinagmasdan ni Marisol ang mga mata ni Carmen. "Ano ang nasa likod nito?" "Hindi mo na kailangang alamin," tugon ni Carmen. Ang boses ay matatag. "Iwan mo na lang yan." Sinubukan ni Marisol kalimutan ang insidente. Ngunit hindi maiwasan ang pakiramdam ng hindi pagkakapantay-pantay. Nang gabing iyon, nadama niya ang puwersang magsiyasat. Tinutok niya ang mata sa bintana at narinig ang tunog ng makina. Nakasulyap siya ng tamang oras upang makita si Roberto na sumakay sa isang itim na sedan. Isang mataas na lalaki na may suot na trench coat ang nakatayo sa tabi ng sasakyan, nagsasabi ng mga mababang tinig. May mali sa eksenang ito. Nagpasya si Marisol na manatili sa mga anino at mabilis na lumabas sa kwarto, lumapit sa grand staircase at pinagmamasdan ang pangyayari mula sa taas.
Ang boses ni Roberto ay sumigaw mula sa katahimikan ng gabi. Siguraduhin mo na hindi siya makaalam. Ang tono niya ay matalim at may kapangyarihan. Napaluhod si Marisol. Siya ba ang tinutukoy niya? Ano ang itinatago ni Roberto? Ang sasakyan ay umalis at nawala sa dilim. Iniwan siyang nakatayo roon, hindi makagalaw. Nang gabing iyon, nahanap niya ang sarili na nakatayo sa West Wing, sa harap ng nakasarang pinto. Matagal na niyang pinagmamasdan ito, hinihintay ang tamang pagkakataon. Ngayon, hindi niya kayang ipaliwanag pero nakabukas ito. Naputol ang hininga niya nang pumasok siya sa silid. Ang kwarto ay bahagyang maliwanag mula sa isang alikabok na chandelier. Naglalabas ng nakakatakot na mga anino. Ang mga estante sa dingding ay puno ng mga lumang libro, mga file at mga framed na litrato. Ang isang malaking mesa na gawa sa kahoy na mahogany ay nakatayo sa gitna. Ang mga papel ay nakasalansan sa ibabaw. Ang puso ni Marisol ay mabilis na tumibok. Dahan-dahan siyang lumapit. Kinuha niya ang isa sa mga litrato at pinagmamasdan ito. Nasa litrato si Roberto, bata pa, nakatayo sa tabi ng isang babae na may maliwanag at mainit ng ngiti. Binasa niya ito. Roberto at Paula, 1978. Isang malamig na panginginig ang tumagos sa kanyang katawan. Kumuha siya ng isa pang larawan tapos isa pa. Ang bawat isa ay nagpapakita kay Roberto na may ibang babae, kumakalat mula sa nakaraang mga dekada. Iba't ibang pangalan, iba't ibang muka, pero may isang malinaw na pattern. Tumingin siya sa isang pile ng mga legal na dokumento, mga sertipiko ng kasal, mga prenuptial na kasunduan, mga sertipiko ng kamatayan. Huminto ang kanyang paghinga. Ang mga sanhi ng kamatayan ay nag-iiba, mga aksidente, mga sakit, pagkawala. Pero bawat kwento ay nagtatapos sa parehong paraan. Ano ito? Bulong niya, halos hindi makahinga. Napansin niya ang isang journal na may takip ng katad at binuksan ito. Ang mga pahina ay puno ng tumpak na sulat ni Roberto. Ang mga unang tala ay naglalaman ng kwento kung paano niya nakilala ang mga babae, pinaamo sila, nakuha ang kanilang tiwala. Pero habang binabasa niya ang mga pahina, ang tono ay nagiging madilim. Ipinakita niya kung paano niya pinapaligiran sila, kinokontrol sila, at pagkatapos, iniiwan sila. Nanginginig ang mga daliri ni Marisol habang binabasa ang huling nakakatakot na pangungusap sa pahina. Laging nilang iniisip na maaari silang umalis. Hindi nila alam ang katotohanan hanggang huli na. Isang biglaang tunog mula sa labas ng pinto ang nagpagising sa kanya. Mabilis ang tibok ng puso, ipinagtaguyod niya ang journal sa kanyang bag na nagmamadaling maghanap ng lugar na itatago ito. Ngunit bago pa man siya makagalaw, bumukas ang pinto. Nandoon si Roberto, ang mukha ay hindi mabasa, ngunit ang kanyang mga mata niya ay puno ng malamig na galit. "Ano?" sabi niya ng dahan-dahan, ang boses ay mababa at puno ng banta. "Ang ginagawa mo rito?" Hinawakan ni Marisol ng mahigpit ang kanyang bag. Pilit na tinatangkang maging matatag ang kanyang tinig. Ay nawalan ako ng daan. Hindi ko po sinasadya na makialam." Pumasok si Roberto sa silid at pinagtibay ang pagsara ng pintuan sa likod niya. Nakatuon ang kanyang mga mata kay Marisol at hindi mabasa ang kanyang ekspresyon. Ang silid na ito ay ipinagbabawal, aniya, walang init sa tinig. "Alam ko," sagot ni Marisol, nilulunok ang kanyang laway at nararamdaman ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. "Inyong ipinaliwanag na iyon ng maayos, ngunit kailangan kong maunawaan bakit ang daming mga pintuan ay nakasara, bakit hindi ninyo kailanman pinag-uusapan ang inyong nakaraan." Ang mga mata ni Roberto ay naging madilim at ang kanyang tinig ay naging matalim. "Hindi mo kailangan maintindihan, ang kailangan mo lang ay sundin ang mga patakaran."
Isang panginginig ang dumaan sa katawan ni Marisol, ngunit pinilit niyang manatili sa kanyang pwesto. Ano ang nangyari sa kanila, Roberto? Ang mga naunang asawa mo, saan sila napunta? Bakit parang nawawala sila sa lahat ng mga record pagkatapos nilang magpakasal sa iyo? Tumatagilid ang panga ni Roberto at ang kanyang mukha ay naging matigas. Hindi iyon ang iyong alalahanin. Itigil mo na ito, Marisol, para sa iyong sariling kapakanan. Ngunit ayaw niyang patagilid. May karapatan akong malaman ang katotohanan. Isa lang ba akong isa sa mga ari-arian mo? Isang tao na itatapon mo kapag tapos ka na? Sa isang saglit, parang may alingaw-ngaw sa mukha ni Roberto na parang magbibigay siya ng paliwanag. Ngunit mabilis ding bumalik ang malamig na maskara. Asawa kita ngayon, yun lang ang mahalaga. Huwag mo akong gawing magsisi sa aking kabutihang loob. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng lamig kay Marisol. Higit pa ito sa lihim o kontrol, may mas malupit na bagay sa ilalim ng ibabaw. Pinilit niyang magpatuloy at tumango, ang tinig ay mababa. Pasensya na, hindi ko sana dapat tinanong. Pinagmasdan siya ni Roberto ng mabuti bago umatras. Maganda, ngayon umalis ka na at huwag nang bumalik. Nagmadali si Marisol na dumaan sa kanya. Hawak ang bag at ang kanyang balat ay kumikirot sa ilalim ng matalim na titig ni Roberto. Pagbalik sa kanyang silid, nilock niya ang pinto at naupo sa gilid ng kama. Inaalis ang isang journal mula sa kanyang bag. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binabaybay ang mga pahina. Tinitingnan ang mga nakakatakot na tala ni Roberto. Ang mga detalyadong record na ito ay nagsasaad ng higit pa sa pagmamanipula. Ito ay naglalaman ng isang masalimuot na network ng mga kasinungalingan at pagtatago ng mga krimen na ginawa upang itago ang mga kasalanan ni Roberto. Isang parirala na nakasulat ng malaki sa isang buong pahina ay nagpadilim sa kanyang puso. Inaasahan nilang makakatakas sila, ngunit hindi nila magagawa. Ang dibdib ni Marisol ay sumikip sa takot. Kailangan niyang makalabas sa bahay na ito, ngunit palaging nanonood si Roberto. Ang mga kasambahay ay tila tapat na tapat, at ang mansyon ay isang kuta ng mga kamera sa seguridad at mataas na pader. Isang katok sa kanyang pinto ang nagpagulat sa kanya, at dali-dali niyang itinago ang journal sa ilalim ng unan. Mrs. Silva, ang boses ni Carmen ay malambot ngunit may kababaan. Okay ka lang? Oo, mabilis na sagot ni Marisol, bagamat ang kanyang tinig ay nagpapatunay ng kaba. Okay lang ako. Nag-hesitate si Carmen bago naglakad palayo. Naghintay si Marisol hanggang ang katahimikan ay bumalik sa bahay bago muli niyang inilabas ang journal. Nagmamadali ang kanyang isipan ng mga posibilidad. Bawat isa ay mas mapanganib kaysa sa nakaraan. Bago pa siya makapag-isip ng higit pa, narinig ang mga yapak sa pasilyo. Tumigil ang mga iyon sa labas ng kanyang pinto. Tumigil si Marisol, kumalabog ang doorknob. Marisol! Ang boses ni Roberto ay mababa, puno ng pagbabanta. Gising ka ba? Wala siyang sumagot. Pagkatapos ng ilang saglit na katahimikan, huminto ang doorknob at nagsimulang lumayo ang mga yapak. Ang mga luha ay sumakit sa gilid ng mga mata ni Marisol. Wala nang duda, siya ay natrap sa isang lalaking itinuturing siyang susunod na biktima. Ngunit hindi niya hahayaan na mangyari iyon. Hawak ang journal, bumulong siya sa kanyang sarili, makakalabas ako dito. Ano man ang mangyari. Habang lumilipas ang mga araw, ang mansyon ay naging mas malamig. Ang mga pader ay parang pumipiga sa kanya tulad ng isang tahimik na bilangguan. Tumindi ang takot ni Marisol, ngunit ganun din ang kanyang determinasyon. Ang tanging taong kanyang pinagkakatiwalaan ay si Carmen, ang kasambahay na ang tahimik na lakas ay naging kanyang sandigan. Isang hapon, habang nagbabalat ng mga pinggan sa malaking kusina, bumulong si Marisol. Carmen, may mali rito.
Nakakita ako ng mga bagay sa nakalak na silid. Hindi ako ligtas. Tumigil si Carmen. Ang kanyang mukha ay seryoso. Tumingin siya sa paligid bago yumuko. Nagtatrabaho ako kay Gino Silva ng mahigit 20 taon, bulong niya. Maraming bagay ang nakita ko na sana hindi ko nakita. Nagmadaling kumabog ang puso ni Marisol. Bakit ka pananatili? Bakit hindi ka umalis? Shake ng ulo si Carmen at halos hindi narinig ang kanyang boses. Hindi mo naiintindihan, may paraan siya para patahimikin ang mga tao. Napanood ko na ang mga kasamahan sa bahay na nawawala magdamag dahil sa maling tanong. Pero ikaw, Marisol, ikaw ay asawa niya. Kung meron mang may pagkakataon na makalabas, ikaw yun. Tumibok ang dibdib ni Marisol. Tulungan mo ako! Nag-hesitate si Carmen ngunit tumango rin. Gagawin ko ang aking makakaya. Determinado si Marisol, kaya't sinimulan niyang pagmasdan si Roberto ng mabuti, sinusundan ang kanyang mga routines. Pinansin niya kung kailan siya umaalis para sa mga lihim na lakad sa gabi at kung paano umiikot ang mga kamera sa seguridad. In-memorize niya ang mga schedule ng mga guwardya at ang layout ng mansyon. Upang magpatuloy ang palabas, ginampanan niya ang papel ng masunuring asawa. Sa almusal, ibinuhos niya ang kanyang kape, ngumiti sa mga kwento ni Roberto at nagpapanggap na interesado sa kanyang mga negosyo. Bawat interaksyon ay nagdudulot ng kilabot sa kanya, ngunit alam niyang kinakailangan. Isang gabi, sa ilalim ng dahilan ng pagpapakilala sa bahay, natagpuan niya ang isang pinto papuntang basement. Kaunti lang itong nakabukas. Ang puso ni Marisol ay mabilis na tumibok at dahan-dahan niyang ipinasok ang loob. Mabasa at amoy mildew ang hangin. Bumaba siya sa matigas na hagdan. Ang mahinang ilaw ng kanyang telepono ay nagbigay liwanag sa mga nakatambak na wine barrel at mga kahon. Ngunit parang may mali. Ang kanyang mata ay napadpad sa isang bahagi ng pader. Parang may itinagong lihim. Pinindot ni Marisol ang kanyang kamay dito. Sa isang mabagsik na tunog, ang pader ay bumukas, revealing ang madilim na pasilyo. Biglang dumaan ang SUV sa tabi nila. Bumukas ang tintadong bintana, revealing isang lalaking may hawak na crowbar. Sa isang mabilis na galaw, hinampas niya ang side mirror ng kanilang sasakyan. Yuko! Sigaw ni Rodolfo. Wala nang oras si Marisol para kumilos bago pa man mabasag ang salamin. Ang mga piraso ng salamin ay bumagsak mula sa itaas habang mabilis na binunot ni Rodolfo ang manibela. Pinilit na itulak ang SUV palabas ng balanse. Kumabig ito sa kalsada, dumulas at tumagilid sa kanal. Hindi nagsayang ng oras, pinabilis ni Rodolfo ang takbo at ang mga ilaw ng syudad ay kumikislap sa abot tanaw. Nanginginig ang mga kamay ni Marisol habang binabaybay ang mga pahina ng jurnal. Nandito lahat, mga pangalan, mga petsa, paano niya tinakpan ang kanyang mga krimen. Patunay na pinatahimik niya ang mga asawa niya bago sila makalabas. Isang mabilis na sulyap ang itinapon ni Rodolfo sa kanya. Sa tulong nito at ng mga investigasyon na nakalap ko, makakabagsak na natin siya. Pero kailangan nating magmadali, hindi siya basta bibitaw. Nang malapit na sila sa hangganan ng syudad, nag-vibrate ang cellphone ni Marisol. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Akalain mong nanalo ka? Hindi pa tapos ito. Isang panginginig ang dumapo sa likod ng kanyang leeg. Ipinakita niya ang screen kay Rodolfo. Pinipigilan ng kanyang kamay ang manibela. Ibig sabihin nito, desperado siya. At ang mga desperadong tao ay mapanganib, mutter niya. Pero mas malakas ang katotohanan. Tapusin natin ito. Tumango si Marisol, ang takot ay unti-unting napalitan ng determinasyon. Tara na, tapusin na natin. Ang araw ng paghatol kay Roberto Silva ay isang araw na hindi malilimutan ni Marisol.
Nakatayo siya sa korte kasama si Rodolfo at nakikinig habang binanggit ng hukom ang mga krimen niya, fraud, panliligalig at hinihinalang koneksyon sa mga misteryosong pagkawala. Ang nakakubling ebidensya mula sa jurnal ang naging dahilan ng kanyang paghatol. Nang bumagsak ang martilyo na nagpapatibay sa sentensya ni Roberto, isang alon ng ginhawa ang dumaloy kay Marisol. Tapos na ang bangungot, ang balita ng pag-aresto kay Roberto ay kumalat na parang wildfire. Ang mga headline ay tinawag siyang isang nahulog na tycoon, isang master manipulator na nahayag pagkatapos ng mga taon ng pandaraya. Ang mga pamilya ng mga biktima ay lumapit, nagpapasalamat kay Marisol at kay Rodolfo sa paghahayag ng katotohanan. Sa isang court-ordered settlement, ang malawak na yaman ni Roberto ay na-liquidate upang magbigay kompensasyon sa mga nasaktan niya. Si Marisol bilang pangunahing nagreklamo ay nakatanggap ng bahagi ng mga pondo. Ngunit para sa kanya, ang pera ay hindi tungkol sa paghihiganti, isang pagkakataon ito para magtayo muli. Ginamit niya ito upang bayaran ang mga medical bills ng kanyang ina at matiyak ang kolehiyo ng kanyang nakababatang kapatid. Ang kaluwagan sa kanilang mga mata ay mas mahalaga kaysa sa anumang tseke. Pagbalik sa kanyang maliit na bayan, naghanap si Marisol ng pag-asa sa paggawa ng makabuluhan. Sa tulong at hikayat ni Rodolfo, binuksan niya ang New Beginnings, isang community center na nakatuon sa pagtulong sa mga kababaihan sa krisis. Ang kanyang pinakamadilim na karanasan ay naging isang ilaw ng pag-asa para sa iba. Ang sentro ay namayagpag, naging ligtas na kanlungan para sa mga nagnanais ng bagong simula. Ibinahagi ni Marisol ang kanyang kwento, hinihikayat ang mga kababaihan na magtiwala sa kanilang mga kutob at ipaglaban ang kanilang kalayaan. Ang iyong nakaraan ay hindi nagdidikta ng iyong hinaharap, madalas niyang sabihin. Ang iyong tapang na magbago ang nagpapakita ng iyong lakas. Habang ibinubuhos niya ang kanyang puso sa pagtulong sa iba, si Marisol at si Rodolfo ay lalong naging malapit. Ang nagsimula bilang isang misyon ay naging mas malalim na koneksyon. Humahanga si Rodolfo sa hindi matitinag na lakas ni Marisol, samantalang nakakita siya ng aliw sa hindi matitinag na suporta ni Rodolfo. Ang kanilang pagsasama sa hustisya ay naging mga pag-uusap sa hating gabi, mga tahimik na sandali ng pag-unawa at mga sulyap na nagsasabing higit pa sa mga salitang kayang ipahayag. Isang taon pagkatapos ng nakakatakot na gabing iyon, dinala ni Rodolfo si Marisol sa isang tahimik na parke sa gilid ng bayan, ang mismong lugar kung saan siya unang sumagip kay Marisol sa kanyang desperadong pagtakas. Habang ang araw ay lumulubog sa abot tanaw, dinala siya ni Rodolfo sa isang nakatagong bench sa tabi ng lawa. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa kanyang bulsa at naglabas ng isang simpleng ngunit eleganteng singsing. Marisol, sabi niya, ang tinig ay matatag ngunit puno ng emosyon. Ipinakita mo sa akin kung ano ang tunay na tapang. Pinatunayan mong kahit ang pinakamadilim na daan ay maaaring magdala ng isang maganda. Papayag ka bang samahan ako sa paglalakbay na ito magpakailanman? Ang mga luha ay namutawi sa mga mata ni Marisol habang siya ay ngumiti. Oo, ngunit walang mga nakakandadong pinto sa ating bahay. Pareho silang tumawa, ang bigat ng nakaraan ay unti-unting nawawala. Ang kanilang kasal ay isang intimate na selebrasyon sa kanyang bayan, surrounded ng mga taong sumuporta sa kanyang paglalakbay. Ang seremonya ay ginanap sa hardin ng New Beginnings. Ang mga bulaklak at kumikislap na mga ilaw ay nagtakda ng eksena para sa kanyang bagong simula. Nakasuot ng simpleng puting gown, kumikinang si Marisol habang binabayaran ang mga pangako kay Rodolfo. Bawat mukha sa mga dumalo ay napukaw ng sandali. Wala ni isa mang mata ang hindi basang-basa. Sa kanyang talumpati, nagmuni si Marisol sa kanyang paglalakbay.
Minsan ang buhay ay dadalhin ka sa dilim upang ipakita sa iyo ang lakas ng liwanag. Hindi ko magagawa ito kung wala ang mga taong naniwala sa akin. At dahil doon, ako'y magpakailanman na nagpapasalamat. Hindi ito ang pagtatapos ng aking kwento. Simula pa lang ito ng bagong kabanata. Habang sila ay nagsasayaw sa ilalim ng maligamgam na liwanag ng mga string lights, yumakap si Rodolfo, ang tinig ay malumanay. Hindi ka lang nag-survive, Marisol, nag-thrive ka at sobrang saya ko na maging bahagi ng iyong kwento. Pinayapa ni Marisol ang kanyang ulo sa balikat ni Rodolfo. Ngumingiti. At masaya ako na nandyan ka upang matulungan akong isulat ito. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa kamanghamanghang paglalakbay ni Marisol. Isang kwento ng lakas, hustisya at ang kapangyarihan ng pag-ibig upang magpagaling kahit ang pinakamalalim na sugat. Mula sa takot patungo sa kalayaan, mula sa survival patungo sa layunin, ang kwento ni Marisol ay nagpapaalala sa atin na ang tapang at determinasyon ay maaaring magbigay liwanag sa pinakamadilim na oras. Kung na-inspire ka ng kwentong ito, huwag kalimutang i-like at i-share ito sa iba na maaaring makahanap ng lakas sa paglalakbay ni Marisol. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe para hindi mo ma-miss ang mga kwento ng pag-asa at lakas. Hanggang sa susunod na kwento, manatiling matatag, maniwala sa mga bagong simula at huwag tumigil sa paglaban para sa buhay na nararapat sa iyo. Makikita kita sa susunod na kwento.